Magandang wika at maanap na panitikan sa ating lahat. Kumusta na? Kumusta na kayo? Naway makabulhan ang buhay sa araw na ito, pag-uusapan natin ang panibagong aralin tungkol sa parabola at pabula. Halika, samahan niyo ako tuklasin natin ang hiwaga sa likod ng Pilipino. Kung gayon, higpitan ang sinturon, magmasid, mag-aral at maglakbay kasama si Teacher Lovely, ang iyong kaagapay. Ano nga ba ang parabola? Ang parabola, ito ay naglalahad ng mga pangyayari noong kapanahunan ni Jesus. Ayon sa ating banal na aklat sa Biblia, ang mga parabola ay ginagamit upang magbigay ng moral ng mga aral at magpakita ng mga katangian ng Panginoon at ng kanyang kaharian. Kadalasan isinulat ni Hesukristo sa anyo ng mga kwento na naglalaman ng mga simbolikong tauhan at pangyayari upang ipakita ang kahulugan ng kanyang mga aral. Ang halimbawa natin dito ay ang alibukhang anak. May isang mayamang ama na may 2 anak. Humiling ang bunsong anak na ibigay na sa kanya ang kanyang mamanahin mula sa ama. Nang makuha na ng bunso ang kanyang mana, umalis siya at nilustay ang kabuhayang ipinagkaloob ng ama. Sa kabila ng pagkukulang ng bunsong anak, tinanggap pa rin siya ng kanilang ama. Ayon sa ama, ang pagtanggap sa anak ay ang tunay na diwa ng pamilya. At lahat tayo ay nagkakamali at nangangailangan ng pagpapatawad. Ang aral na mapupulot natin dito ay sa kahalagahan ng pagsisisi at pagbabalik sa tunay na daan. Ipinapakita din dito ang kahalagahan ng pagmamahal at pagpapatawad sa kapwa, kahit na may kasalanan pa ito. Ang kwento ay nagbibigay ng inspirasyon at pag-asa sa mga tao na kahit gaano man kalayo ang kanilang narating, maaari silang magbago at bumalik sa tamang landas. Ayan, ano ang pabula? Ang pabula naman ay ang panitikan na naglalayong magbigay ng mga moral na aral sa pamamagitan ng maikling kwento. Karaniwan, ang mga tauhan sa pabula ay mga hayop, halaman, o mga bagay na may kakayahang magsalita at kumilos na parang tao. Kadalasan, ang mga tauhan hayop ay nagpapakita ng mga katangian na nakikita rin sa mga tao tulad ng kasakiman, kabutihan, katalinuhan, at katapangan. Ngayon, ang ating halimbawa ay ang si Matsing at si Pagong. Si Matsing ay mapanlinlang at pinilang itaas na bahagi ng puno, habang si Pagong ay napagmatyag at pinili ang bahagi na may ugat. Nang lumago ang puno ni Pagong, humingi siya ng tulong kay Matsing para pitasin ang mga saging. Ngunit si Matsing ay nag-agaw at nang-api kay Pagong. Sa huli, si Pagong ay nakaganti kay Matsing sa pamamagitan ng isang patibong. Ang aral na makukuha natin dito ay huwag gamitin ang dunong o talino upang makalamang sa kapwa-tao. Ang iyong mga masamang gawi ay babalik din sa iyo. Kaya't huwag gagawa ng mga bagay na ikakapahamak ng iba. Kahit gaano tayo kagaling, ay darating din ang panahong kakailanganin natin ang tulong ng iba. Ngayon, dahil alam ninyo ang pabula at parabola, meron tayong ilang katanungan dito. Bibigyan ko lang kayo ng 5 segundo para ito ay sagutin. Unang katanungan. Ito ay hango sa Biblia. Ang tamang sagot ay parabola. Ang ikalawa namang katanungan. Ang mga tauhan na ginagamit sa kwento ay mga hayop. Ang tamang sagot ay pabula. Dako naman tayo sa ating huling katanungan. Isang uri ng katang-isip na panitikan kung saan ang mga hayop
o kaya mga bagay na walang buhay ang gumaganap naman sa tauhan. Ang ating sagot ay pabula. Sa ating konklusyon, laging tandaan na ang parabola ay mga kwentong may moral na aral na maaaring gamitin upang magbigay ng inspirasyon, payo o aral sa mga tao. Kadalasan ang mga parabola ay ginagamit sa mga panahon ng pagtuturo, katekismo o sa pagpapakatotoo ng mga aral sa Biblia. Sa pabula naman ay hindi lamang nagpapalawak ng kaalaman at kaisipan ng mga mambabasa, kundi nakakatulong din sa paghubog ng kanilang mga asal at pagpapasya. Kaya huwag nating kalimutan ang mga aral na itinuturo ng mga pabula. Hanggang sa muli, maraming salamat sa iyong pakikinig.